Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1151, ang palaso ng Tagamasid. Tumingin si Lin Fang sa kanya at ngumiti. Nabasag na niya ang ikawalong layer ng Tianqi mula noong huli silang nagkita. Ngayon ay maaari niyang sirain ang kulungan ng kulog sa isang hampas mula sa kanyang kahoy na patpat, lahat ay namangha sa kanyang kapangyarihang sumasabog. Gusto mong mamatay. Galit na sabi ng Thunder Beast kay Yuan Fei. Agad siyang napalibutan ng nakakatakot na Purple Thunder Energies. Pagkatapos ay dumura siya ng kidlat kay Yuan Fei. Maging mabait ka sa daddy mo, sabi ni Yuan Fei na itinaas ang kanyang kahoy na patpat. Naramdaman ng karamihan ang kanyang nakakatakot at sumasabog na enerhiya, para bang isang bundok ang muling bumagsak mula sa langit. Tubo, nawala ang nakakatakot na mga kulog, nawasak ng kahoy na patpat ni Yuan Fei. Bumangon si Yuan Fei sa himpapawid at lumitaw ang napakaraming ilusyon ng kahoy na stick, binura ang kalangitan at sinalakay ang dumadagandong na enerhiya. Galit na galit ang Thunder Beast habang naglabas siya ng mas maraming lakas sa ilusyon ng mga kahoy na patpat. Kahit na ang mga tao sa malayo ay maaaring makaramdam ng kanilang mga paputok na enerhiya. Ang mga taong iyon ay mga hayop, sa parehong kahulugan ng salita. Ang bestial chi ay umaakyat na ngayon sa kalangitan. Ang mga lilang kulog ay mukhang matalim at hindi masisira. Ang cultivator ay gumamit ng ginto at dumadagandong na enerhiya upang ibigay ang spell na iyon. Kahit na ang ilang mga laban ng mga Zone Cultivator ay hindi mukhang ganoon kasabog. Akala ng karamihan ay nanginginig. Patuloy ang pagtama ng kidlat, tila sinisira nila ang mga piraso ng langit sa bawat oras. Tinatamaan ng kidlat si Yuan Fei habang siya ay nakatayo sa gitna ng kidlat, gamit ang kanyang gigantic destruction rod spell na itaboy sila. Napakalakas ng kulog na hayop na iyon. Isip ni Lin Fang. Si Yuan Fei ay napakalakas na, siya ay isang high-level na Tian level beast na ang lakas at pag-atake ay paputok, ngunit ang Thunder Beast na iyon ay talagang makakalaban sa kanya. Sino nga ba ang kanyang ninuno? Ang natitirang mga cultivator ay malapit na ngayon kay Lin Fang. Kahit na nagulat sila na magkaibigan sina Yuan Fei at Lin Fang, nag-aatubili pa rin silang isuko ang mga buto ng kapalaran at mga banal na sandata ni Lin Fang. Ang binata na nakasuot ng pinong gininto ang damit ay naglabas ng sariling lakas ng apoy at lumitaw ang isang ilusyon na gintong uwak. Hindi nila maaaring hayaan siyang lumaban ng mag-isa, si Lin Fang ay may napakaraming mahalagang kayamanan, kaya gusto nilang ibahagi ang mga premyo. Napalibot mo na ako, kung atakihin mo ako ngayon, magiging magkaaway tayo at kailangan mong pagbayaran iyon. Sabi ni Lin Fang na itinaas ang kanyang busog. Napatingin ulit ang lahat sa kanya, seryoso ba siya? Akala ba niya makakaligtas siya? Nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi at napapaligiran siya ng mga hindi kapani-paniwalang cultivator na gustong pumatay sa kanya. Biz. Narinig ng lalaking may gintong uwak si Lin Fang, ngunit hindi siya sineseryoso. Ang kanyang gintong uwak ay sumisipsip ng mga enerhiya mula sa araw at lumipat patungo kay Lin Fang na parang isang shooting star. Pinagsama-sama ni Lin Fang ang mga enerhiya ng araw sa kanyang mga arrow at naghanda na bumaril ng isa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakatakot na lakas ang biglang lumitaw. Sumimangot si Lin Fang at nakita ang isang arrow na lumitaw sa langit sa harap niya. Boom boom. Ang gintong uwak ay nagsimulang magsunog at nawasak. Napakunot ang noo ng mga umaatake nang marinig ang isa pang buzzing sound. Ang isa pang arrow ay lumitaw, ngunit hindi ito naglalaman ng parehong nakakatakot na enerhiya. Ang isang ito ay gumagalaw patungo kay Lin Fang. Ha? Si Lin Fang ay nalilito. Napatingin siya sa maliit na nakakasilaw na arrow na gumagalaw patungo sa kanya at napangiwi. Mukhang hindi ito sinadya na saktan siya kaya hinayaan ni Lin Fang na tumama sa kanya ang palaso. Ang nakakasilaw na gintong arrow ay bumagsak sa katawan ni Lin Fang, ngunit wala siyang naramdaman, tumagos lang ang palaso sa kanyang katawan. May lumabas na kaunting dugo na naging gintong sinulid ng dugo. Ano yan? Ang mga tao ay namangha. Ang mga tao sa di kalayuan ay nagulat din. Palaso ng tagapagtanggol. Ipinutok ng isang tagapagtanggol ang gintong arrow na iyon kay Lin Fang. Iyon ang unang arrow ng proteksyon na nashoot mula noong simula ng kaganapan. Paano ba naman napakaraming malalakas na cultivator, lahat sila ay mga henyo halimbawa. Si Yuan Fei ang apo ng Great Ape Emperor, ang kulog na hayop na mayroon ding nakakatakot na background, ang celestial girl na si Zhu Biao, ang may gintong uwak, ngunit ang tagapagtanggol. Hindi bumaril sa alinman sa kanila. Sa halip, binaril niya ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi. Ang iba pang mga henyo ay umaasa na ang tagapagtanggol ay gagawa ng palaso sa kanila, hindi lamang nangangahulugan na sila ay mapoprotektahan, ngunit nangangahulugan din ito na sila ay may potensyal na maging mga emperador. Ang katotohanan na ang tagapagtanggol ay nagpaputok ng isang gintong arrow kay Lin Fang ay nangangahulugan na naisip niya na si Lin Fang ay may potensyal na maging isang emperador. Si Lin Fang ay nalilito. Isang arrow ng proteksyon. Hindi niya alam kung sino ang tagapagtanggol. Nakita niya siya minsan sa Sword City, ngunit iyon lang. Hindi maintindihan ni Lin Fang kung bakit siya rin ang pipiliin ng tagapagtanggol. Tumingin sila sa malayo at tumingin sa karamihan ng tao sa abot tanaw, hinahanap ang tagapagtanggol. Gayunpaman, wala silang nakita. Ang Watcher ay isang sanay sa pagtatago, iyon ang isa sa kanyang mga sikreto sa pagprotekta sa mga tao. Ang Watchers at ang mga assassin ng Imperial Assassin Union ay parehong dalubhasa sa pagtatago.
Dahil sa palaso ng Watcher, huminto rin sa pakikipaglaban si Yuan Fei at ang Thunder Cultivator. Ang kulog na hayop, gayunpaman, ay mukhang galit na galit. Magulo ang kanyang buhok, napapaligiran ang kanyang katawan ng nakakasilaw na purple lights. Ilang sandali pa, 81 beses siyang hinampas ni Yuan Fei ng kanyang kahoy na patpat. Iyon ang kanyang gigantic destruction rod spell at hindi niya ito nagawang harangin ng maayos. Munting uwak, bad boy ka rin, ako ang magiging tatay mo at huhugutin kita na parang munting manok. Sabi ni Yuan Fei habang itinataas ang kanyang kahoy na patpat. Ang mga mata ng uwak ay biglang napuno ng apoy. Isang napakalaking gintong uwak ang lumitaw mula sa kanyang likuran at yumuko. Jinxing, magkampi tayo at patayin ang batang iyon at ang tandang Watcher. Kukunin natin ang mga buto ng kanilang kapalaran at ang kanilang mga banal na sandata. Sabi ng Thunder Beast habang pinapakpak ang kanyang mga pakpak. Subukan mo kung maglakas-loob ka. Sabi ng malamig na boses. Tumingon sila at nakita ang babaeng nakasuot ng puting damit na papalapit sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1152, asawa at asawa na magkahawak kamay. Natahimik ang mga tao nang makita ang babaeng iyon. Mukha siyang diyosa. Tumingin sila kay Zubi Yao at pinagkumpara ang dalawang babae. Si Zubi Yao ay mukhang maganda at may isang tiyak na celestial na anyo, ngunit ang bagong babaeng iyon ay nalampasan siya sa ngayon. Si Meng Qing ay isang nakamamanghang kagandahan. Nang makita ni Lin Feng si Meng Qing, umiling siya. Tumapag siya sa tabi niya. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay, kiniliti ang kanyang ilong at ngumiti. Alam kong darating ka. Pero alam mo, kakayanin ko mismo ang bagay na ito. Kahit na ang mga taong iyon ay napakalakas, hindi naisip ni Lin Feng na gamitin ang espada ni Emperor Wu Tianjian at patayin silang lahat gamit ito. Sa ganoong paraan, makakakuha siya ng milyon-milyong hiyas. Malamang na makakakuha din siya ng maraming mataas na antas na banal na sandata. Ngunit natakot si Lin Feng na kung papatayin niya ang lahat ng taong iyon, siya ay nasa panganib sa labas ng mundo. Malawak ang lalawigan ng Bahwang, ngunit makikita pa rin siya ng mga tao doon. Kahit na ang pagpatay sa sinuman ay maayos sa Fortune City, kailangan pa ring iwasan ng mga tao ang pagpatay sa sinumang may malakas na suporta. Minsan, kahit sa Fortune City, mas mabuting magtago. Mukha kasing masunurin at mapagmahal si Meng Qing nang makita niya ang mainit at malambing na ngiti ni Lin Feng. Tumiti din siya sa mainit at malumanay na paraan. Lahat sila ay nagseselos, lahat sila ay prestihiyoso at mapagmataas na mga binata, bakit hindi sila nagkaroon ng napakagandang asawa at si Lin Feng? Lin Feng, sino siya? Tanong ni Yuan Fei na nagkakamot ng ulo. Si Lin Feng ay nagkaroon ng maraming magandang kapalaran sa kanyang pag-iibigan. Ang asawa ko, nakangiting sabi ni Lin Feng. Lalong nakaramdam ng inggit at inggit ang lahat ng marinig iyon. Haha, nakikita ko, little sister ko yan. Perfect match kayo. Sabi ni Yuan Fei na nakangiti ng nakakaloko. Tumingin sa kanya si Meng Qing at magalang na tumanggo. Kanina pa siya nakalabas sa Blackwind Mountain, kaya mas naiintindihan na niya ang mga kaugalian ng tao ngayon. Tumingon si Meng Qing at malamig na tumingin sa nagsasaka ng kulog. Pakiramdam ng kulog na hayop ay magyayelo siya sa ilalim ng liwanag na iyon. Ang malamig na tingin ni Meng Qing ay tumusok sa kanyang mga buto. Hindi ka panipaniwala, ang magandang babae na iyon ay maaaring magparamdam sa kanya ng ganoon sa isang tingin lamang. Lumitaw ang mga snowflake sa hangin, halos isang blizzard ng mga ito. Ang ilang mga tao ay nagunat ng kanilang mga kamay at hinawakan ang mga snowflake, at nalaman na isa lamang sa mga snowflake na iyon ang maaaring mag-freeze ng solid. Anong klaseng kasanayan ang pinag-aralan ng babaeng iyon? Biz. Biglang nawala si Meng Qing. Akala ng marami, nag-hallucinate sila. Pagkatapos, sa parehong oras, naramdaman ng nagsasaka ng kulog ang isang hindi kapanipaniwalang lamig na dumampi sa kanya. Para siyang mamamatay sa freeze. Kaboom! Naglabas siya ng nakakatakot na purple lightning energies at kasabay nito, may lumitaw sa kanyang harapan. Si Meng Qing iyon. Sinuntok ni Meng Qing ang hangin sa kanyang direksyon, ngunit isa lamang itong normal na suntok. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang mag-freeze ang dumadagandong na enerhiya. Pagkatapos, hamampas ang hangin sa katawan ng Thunder Cultivator at ang kamao ni Meng Qing ay bumagsak sa sarili niyang kamao, nag-yellow dito. Parang walang makakalaban sa lamig na iyon. Maririnig ang mga kaluskos nang magsimulang mag-freeze ang Thunder Cultivator, kalahati ng kanyang ulo ay nag-yellow na. Namutla ang kanyang mukha. Thunderscape. Galit na sigaw ng Thunder Cultivator. Tumitaw ang mga dumadagandong na ilaw sa lahat ng dako sa kalangitan at pagkatapos ay nawala ang kanyang katawan. Muli siyang nagpakitang mas mataas pa sa langit. Tapos ay binasag ng kanyang mga kulog ang nagyayelong layer na tumakip sa kanyang katawan at tumingin siya kay Meng Qing. Siya ay may lakas ng ikapitong layer ng Tianqi kaya mas malakas siya kaysa sa kanya, ngunit bakit napakalamig ng pakiramdam niya kapag kaharap siya? Ang lakas ng niebe ni Meng Qing ay malapit ng maglaman ng abstruse na enerhiya. Hindi lang siya ang nagulat, lahat ng iba. Sa isang pag-atake, agad na sinamantala ni Meng Qing. Kahit na medyo naging pabaya siya, hindi ibig sabihin na hindi malakas si Meng Qing. Nagtataka pa rin siya kung paano nawala si Meng Qing at muling lumitaw sa harap niya, nakakatakot iyon.
Hindi man lang siya naglabas ng lakas para gawin iyon, ginamit lang niya ang kanyang nakakatakot na snow energies. Nagulat din si Linfang. Hindi niya alam na ganoon kalakas si Mengqing. Kailangan pa niyang magsanay ng cultivation kung gusto niyang makahabol. Itinuro ng ina ni Mengqing kay Linfang ang Empty Space Bestial Illusion Technique, ngunit hindi pa rin alam ni Linfang kung paano ito gagamitin ng maayos. Ang maaari niyang gawin dito ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Kapag ginamit ng maayos, maaaring ihagis ng mga cultivator ang Empty Space Bestial Illusion Technique sa ibang tao at ikulong sila sa ilusyon na may epektong sobrang lapit pero medyo malayo. Ngunit iba si Mengqing dahil isa siyang Snow Celestial Being. Ang kanyang angkan ay kailangang maging isang misteryoso at napakalakas na angkan, ang Snow ay genetically malalim sa kanilang mga katawan. Si Mengqing din ang reyna ng angkan. Kaya hindi nakakagulat na maaari siyang magtago sa nyebe at muling lumitaw ayon sa gusto niya. Nagpatuloy ang mga snowflake na lumulutang sa paligid nang mawala muli si Mengqing. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Linfang at itinaas ang kanyang arrow, pinalalapit ang enerhiya ng araw sa kanyang mga arrow. Sa kasamaang palad, ang kanyang busog ay walang masamang personalidad tulad ng demonyong espada. Maaaring magkaroon ng inisyatiba ang demonyong espada dahil mayroon itong sariling personalidad. Makokontrol lamang ni Linfang ang busog at gamitin ang kapangyarihan nito hanggang sa antas na ito dahil nakalusot lamang siya sa layer ng Tianqi. Kung siya ay mas malakas, na may mataas na antas na banal na sandata tulad ng busog na iyon, maaaring madaling mapatay ni Linfang ang sinumang cultivator sa antas ng Tian. Paglubog ng araw. Sigaw ni Linfang sa malalim na boses. Isang araw ang lumitaw sa harap ng kulog na hayop, alam niyang may kung anong lakas ang pumipigil sa kanya sa paggalaw. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at itinaas ang kanyang mga kuko, gayunpaman, ang araw ay nasusunog na ang kanyang balat at si Mengqing ay sumusunod sa kanya ng malapitan, na nagpapabagal sa kanya. Di ba sabi mo gusto mo akong patayin? Bakit sinusubukan mong tumakas ngayon? Duwag. Mapanuksong sabi ni Linfang. Sinasadya niyang galitin ang kulog na hayop. Mamatay ka, kaya kitang patayin na parang insekto. Sabi ng nagsasaka ng kulog. Pagkatapos, narinig niyang tumawa si Linfang at nagsabi. Kung ako sa iyo, handa akong mahiya. Tama si Yuan Fei nang sinabi niyang bakla ka. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng Thunder Cultivator. Siya ay higit sa galit habang siya ay naghagis ng kidlat kay Linfang. Empty Space Bestial Illusion Technique. Sabi ni Linfang habang bumagsak ang mga kulog sa kanya. Kasabay nito, lumitaw si Mengqing at sinuntok ang hangin sa kanyang direksyon. Nagsimula siyang nalamig at kasabay nito, muling lumitaw ang Empty Space Bestial Illusion Technique ni Linfang habang siya ay pumutok ng isa pang arrow. Hindi na kailangan pang magsalita ni Linfang, nawala muli si Mengqing at nakatutok ang arrow ni Linfang sa Thunder Beast. Roar! Umungal ang kulog na hayop, ngunit hindi na siya nakatakas. Lumitaw sa kanyang harapan ang mga ilaw na ginto at lila, na naging braso ng hayop at pagkatapos ay naging katawan. Ang bestial chi ay sumugod sa kalangitan. Roar! Napaatras ang halimaw. Nasasaktan siya at tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga kuko. Hindi pa nababali ang palaso kaya patuloy ang pagbuhos ng dugo. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1153, ang puot ni Yuan Fei. Ang Thunder Beast ay talagang isang Golden Thunderbird. Ang mga Thunderbird ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan. Ang kanyang ama ay isang emperador, kaya pagkatapos makapasok sa Zunchi layer, agad niyang mauunawaan ang tatlong uri ng abstruse energies. Ang kanyang mga kuko ay kasing tigas ng bakal. Gayunpaman, nagawa pa rin ng espadang iyon na damyugo ang kanyang mga kuko. Biz. Nagpatuloy ang apoy mula sa mga palaso ni Linfang at hindi siya tumigil. Nagpaputok pa siya ng mga pana. Kasabay nito, si Mengqing ay nasa malayo at sinusuntok ang Thunderbird sa isang yelo. Sirain. Galit na sigaw ng Thunderbird. Ang bestial chi ay sumugod sa kalangitan habang ang dambuhalang ibon ay muling lumabas sa yelo, ngunit kasabay nito, dumating ang mga arrow ni Linfang. Gamit ang kanyang mga pakpak, lumikha siya ng buhawi na lumipat patungo kina Linfang at Mengqing. Puff, kotsa. Ang Thunderbird ay nagdura ng kulog sa direksyon ng mga arrow ni Linfang. Kasabay nito, isa pang tunog ang narinig. Isang itim na arrow na naglalaman ng mapanirang enerhiya ay lumilipad sa Thunderbird. Inilagay niya ang kanyang mga kuko sa harap niya at inatake ang itim na arrow head-on. Ang Thunderbird ay nagbigay ng nakakatakot na tili. Napatingin sa kanya ang karamihan at nakitang nakaipit ang itim na palaso sa kanyang mga kuko, hindi na niya nakontrol ang kanyang lakas. Ang Watcher ay umaatake na naman. Akala ng karamihan ay nanginginig. Nakakatakot ang mga palaso ng Watcher. Maging ang Thunderbird ay nahirapang harapin sila. Lahat kayo gustong mamatay. Galit na sigaw ng Thunderbird. Nagpatuloy si Linfang sa pagangat sa hangin, ang kanyang mga kamay ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang busog habang sinasabi, "Pumunta kayong lahat dito para patayin ako para sa mga buto ng kapalaran ko, ngunit hindi mo ito kukunin ngayon. Kahit na kaya mo akong patayin, ibibigay ko sila kay Yuan Fei bago ko hayaang mangyari iyon. At saka, mas maraming fate seeds ang crappy Thunderbird na iyon kaysa sa akin." Mamatay. Nang marinig ng Thunderbird na sinabi ni Linfang na siya ay baliw, ginintuang at purple ang bumaril kay Linfang.
Kasabay nito, siya ay naging isang sinag ng liwanag at itinapon ang sarili kay Linfang. Nagpatuloy siya sa pagbagsak sa mga palaso ni Linfang. Ang kanyang katawan ay nagmistulang isang matalim na espada na gustong saktan si Linfang. Napakagandang katawan. Naisip ng karamihan. Ang ilang mga hayop ay may likas na kakayahan. Tanging ang mga walang katulad na cultivator o mga taong may hindi kapani-pani walang espesyal na kakayahan ang maaaring makipagkompetensya sa gayong mga hayop. Ang ninuno ng Thunderbird na iyon ay isang emperador kaya makatwiran ang kanyang pagmamalaki at mayabang. Hindi pa siya nakaharap ng ganito kahirap na laban. Ngayon, nasugatan siya at nabaliw. Akala mo ba hindi pa rin kita ipaglalaban? Galit na sigaw ni Yuan Fei. Inalagalog niya ang kanyang kahoy na patpat at lumitaw ang ilusyon, napakalaki, itim na kahoy na patpat, na muling binura ang langit. Mamatay. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Muli niyang ginamit ang kanyang gigantic destruction rod spell. Ang mga tao ay hindi na makakita ng mga kahoy na patpat, ang tanging nakikita lamang nila ay isang napakalaking bulubundukin na bumabagsak mula sa langit. Boom boom boom. Nanginginig ang lupa. Si Yuan Fei ay nabalisa. Ang kanyang mga bundok ay patuloy na bumangga at binomba ang Thunderbird, ang bawat hampas ay mas malakas kaysa sa nauna. Frenzy. Ang karamihan ay nanonood kay Yuan Fei. Alam ng lahat na ang Great Ape Emperor ay mahilig makipaglaban. Ang mga unggoy ay hindi kapani-paniwalang mga mandirigma at sa gigantic destruction rod spell, mas malakas sila. Bukod sa kanilang palaban na personalidad, brutal na ugali at hindi kapani-paniwalang gigantic destruction rod spell, mayroon din silang isa pang espesyal na kasanayan. Maaari silang mag-activate ng frenzy mode at maging isang baliw na unggoy. Sa sandaling iyon, na-activate na ni Yuan Fei ang galit na unggoy na iyon. Roar! Ang Thunderbird ay nagsimulang mabigla. Pinalibutan ng mga nakakatakot na bagyo ang kanyang gininto ang katawan habang siya ay tumalikod at nagsimulang tumakbo. Gusto niyang iwasan ang mga bumabagsak na kabundukan kaya bumangon siya sa hangin. Tiningnan ni Linfang ang dumudugong Thunderbird, ngunit tila hindi nasisiyahan. Hindi niya minamaliit ang mga henyo mula kay Bahwang. Ang aking antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Bulong ni Linfang. Sa parehong antas, hindi siya natatakot sa sinuman, ngunit dahil laban sa mga tao ay may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa kanya, hindi niya kayang pamahalaan. Ang Thunderbird, Yuan Fei, at iba pa ay hindi kapani-paniwalang mga cultivator. Madali nilang sirain ang mga ordinaryong Zone cultivator. Naalala pa rin ni Linfang na si Yuan Fei, noong nakalusot pa lamang siya hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi, ay maaari talagang banta sa mga Zone cultivator. Kumbinsido si Linfang na madaling sirain ni Yuan Fei at ng Thunderbird ang mga cultivator sa unang layer ng Zunqi. Makakaasa lang si Linfang sa kanyang mga banal na sandata para saktan ang mga cultivator tulad ng Thunderbird. Kung wala ang mga ito, walang abstruse energies, walang mas mataas na cultivation level, wala siyang magagawa. Yuan Fei, papatayin kita hindi magtatagal. Malamig na sabi ni Thunderbird. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfang at sinabing, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtago sa likod ng ibang tao. Pagkatapos noon, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at umalis. Lumapag si Meng Qing sa tabi ni Linfang at malamig na tumingin sa mga tao. Tinapik ni Yuan Fei ang lupa gamit ang kanyang kahoy na patpat at sinabi sa mga tao. Dahil mahina kayo para makuha ang mga buto ng kapalaran ng Thunderbird, nagpa siya kayong nakawin ang sa kapatid ko. Kung may umatake man sa kanya, hindi sila aalis sa lugar na ito ng buhay. Napakalakas ng magandang babae, pinrotektahan ng Watcher si Linfang, at ngayon ay si Yuan Fei. Plus ang mga banal na sandata ni Linfang, na nagsisimula ng maging isang hukbo. Hindi lamang sila malakas, ngunit ang pagkakasala sa kanila ay malamang na may kahihinatnan sa hinaharap, lalo na si Yuan Fei. Bukod pa rito, sinabi sa kanila ni Linfang na kahit napatayin siya, maaari pa rin niyang ibigay ang kanyang kapalaran kay Yuan Fei at pagkatapos ay walang magnanakaw ng mga ito mula sa kanya. Kehe, marami pang pagkakataon sa hinaharap para makakuha ng mga buto ng kapalaran sa Fortune City, lahat ng ito ay nagsisimula pa lang. Sabi nung isa sabay alis. Pagkatapos, unti-unting sumunod ang mga tao. Mahalagang tandaan na kontrolado ng manghuhula ang lahat sa Fortune City. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kaya, mas mabuting huwag mag-aksaya ng oras sa ngayon. Ngunit sa sandaling tumalikod ang mga tao para umalis, inilabas ni Linfang ang kanyang bandila at tinatakan ang espasyo sa kanilang paligid. Hawak ang kanyang pana, tumalon siya at tumingin sa karamihan ng tao sa malayo. Malamig siyang ngumiti at sinabi, dahil gusto ninyong mangisda sa magulong tubig at sinasamantala ang isang krisis para sa pansariling pakinabang, kukunin ko na ngayon ang lahat ng mga binhi ng inyong kapalaran. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1154, kung gusto mo akong patayin, papatayin kita. Sa di kalayuan, ang mga tao ay tumingin kay Linfang na nakataas ang kanyang busog at ang kanilang mga kalamnan sa mukha ay kumikiyot. Nais ba niyang nakawin ang kanilang mga buto ng kapalaran pagkatapos ng lahat ng iyon? Mukhang nagulat si Yuan Fei at saka ngumiti. Hinampas niya ang lupa gamit ang kanyang kahoy na patpat at tumalon pasulong. Umalangaw sa di kalayuan ang mga tunog ng kotse nang lumitaw ang isang napakalaking kanyon. Naramdaman ng karamihan sa malayo ang lakas na gumagalaw patungo sa kanila.
Kayong lahat ay walang kwentang insekto, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para ibigay ang mga buto ng kapalaran, at kung hindi, huwag mo akong sisihin sa marahas na pagkilos. Sigaw ni Yuan Fei. Umalangaw sa di kalayuan ng boses niya at kinilig ang mga tao. May 10 segundo lang sila. Biz. Kumikislap ang mga silhouette ng ilang tao habang sinusubukan nilang tumakas. Lumipat sa kanila ang mga nakasisilaw na espada at tumunog ang pagsabog. Hindi sila tulad ng Thunderbird o Longteng, hindi nila napigilan ang paglubog ng araw ni Linfang. Isang tao na ang namatay. 7 segundo. Sabi ni Linfang. Ang mga buto ng kapalaran ng taong kamamatay lang ay lumitaw sa ikatlong mata ni Linfang. Siya ay walang awa, ngunit iyon ang batas ng gubat. Ang ilang mga tao ay nagpasya na ay teleport ang kanilang sarili sa Linfang, kaya ngayon, babayaran nila ang presyo para dito gamit ang kanilang mga buto ng kapalaran. Namutla ang mukha ng ilang tao. Itinaas muli ni Linfang ang kanyang pana at dahan-daang umangat si Yuan Fei sa ere. Nagpasya ang ilang tao na ibigay ang kanilang kapalaran kay Linfang nang hindi lumalaban. 3 segundo pa, sabi ni Linfang. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso habang inilalabas din nila ang kanilang mga buto ng kapalaran. Pagkatapos, ang kanilang mga buto ng kapalaran ay mabilis na nagsimulang magtipon sa ikatlong mata ni Linfang. Si Linfang ay mayroon na ngayong 550,000 hiyas. Ang lahat ng mga taong dumating upang kunin ang mga buto ng kanyang kapalaran ay mayroon ng marami, lahat ng mga taong iyon na magkasama ay may hawak na higit sa 200,000 hiyas. Timang berdeng asul na ilaw ang lumitaw sa ikatlong mata ni Linfang. Naramdaman ni Linfang ang mga enerhiyang iyon na nagsimulang palakasin ang kanyang pisikal na katawan. Tama ang sinabi ng hayop, kapag nakakuha ko ng mga asul na buto, magsisimulang magbago ang aking pisikal na katawan. Kung nakakuha ko ng mga lilang buto, baka malabanan ko pa ang lakas ng Thunderbird na iyon. Isip ni Linfang, bigla siyang nagkaroon ng maraming ideya. Ngunit sa anumang kaso, kailangan niya ng mga buto ng kapalaran. Asar, sabi ni Linfang sa lahat ng taong nagbigay ng kanilang mga buto ng kapalaran. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang bandila at malamig na tiningnan siya ng mga tao bago umalis. Tumingin si Linfang sa malayo. Gusto niyang makita kung mahahanap niya ang Watcher, ngunit walang tao doon. Salamat, sabi ni Linfang na nakangiti kay Yuan Fei. Malalaman ng isa kung sino ang kanilang mga tunay na kaibigan sa dalawang uri ng mga kalagayan. Kapag may problema, at kapag nangangailangan ng isang bagay. Ang mga buto ng kapalaran ay mahalaga sa lahat sa Fortune City ngunit hindi hiningi ni Yuan Fei kay Linfang ang alinman sa mga ito. Ibinigay niya ang lahat kay Linfang. Bakit ka nagpasalamat sa akin? Mas kailangan mo ng Fate Seeds kaysa sa akin, kunin mo rin ang akin. Sabi ni Yuan Fei. Siya mismo ay may 70,000 hiyas. Hindi na kailangan. Sabi ni Linfang na umiling. Kahit na si Yuan Fei ay apo ng Great Ape Emperor at may access sa maraming hindi kapanipaniwalang kayamanan, may mga bagay na hindi mabibili sa Fortune City. Hindi niya kayang isuko ang mga buto ng kanyang kapalan. Kailangan kong pumatay ng ilang tao, maaari mo ba akong tulungan? Sabi ni Linfang. Nag-isip si Yuan Fei ng ilang segundo at sinabi, pumunta tayo sa shrine. Mengqing. Hindi na kailangan pang magsalita ni Linfang kay Mengqing, kailangan lang niyang tingnan siya o ngumiti sa kanya at naiintindihan niya kung ano ang balak niya. Umalis na silang tatlo, wala na silang oras para hanapin ang Watcher. Sino ang nakakaalam kung kailan sila sasagutin ng manghuhula? Hulaan ni Linfang na ang Fortune City ay isang maliit na mundo, isang nakakatakot kung gayon. Marahil ang mga nakakatakot na malalakas na cultivator ang kinokontrol ang Fortune City, ayon sa hypothesis ni Qiyongqi, walang makakaisip kung gaano talaga kitakat ang lugar na iyon. Mabilis na lumipad ang tatlo at hindi nagtagal ay nakarating sa dambana, saka pumasok dito. Nang makita ng matanda si Linfang, agad niyang sinabi, may naghahanap sa iyo. Nakipagkamay siya at nawala si Linfang. Nang muling lumitaw si Linfang, nakita niya ang isang taong kilala niya. Nakakasilaw ang katawan niya at malamig ang ngiti ng taong iyon. Ang bilis mo, sabi ni Linfang. Dahil minsan na siyang ginawang teleport ni Longteng, alam niyang gagawin din ito ng ibang tao sa kanya. Dahil sa mga taong iyon, hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon si Linfang na gamitin ang dambana. Kung hindi ako mabilis, paano ko kukunin ang mga buto ng kapalaran mo? Sabi ng kanyang kausap na nakangiti sa malamig at hiwalay na paraan. Sinabi ko na kanina, papatayin ko ang sino mang maglalakas loob na umatake sa akin. Bukod sa Thunderbird, ikaw lang ang umatake sa akin noon. Sabi ni Linfang. Ang taong iyon ay ang gintong uwak, ang Thunderbird na humiling sa kanya na makipagkamay upang labanan si Linfang. Hindi ka masamang manlalaban, ngunit ang iyong antas ng paglilinang ay masyadong mababa. Sabi ni Jinxing na nagpakawala ng nakasisilaw na gintong apoy. Dalawang sinag ng liwanag ang lumitaw, na nagpasimangot kay Jinxing. Ang mga taong iyon ay si Yuan Fei at isang magandang babae na sabay na dumating. Naghanda ka, sabi ni Jinxing na malamig na nakatitig kay Linfang. Pagkatapos, itinapon niya ang sarili kay Linfang at naging isang gintong uwak. Biz. Bumalik si Linfang at kinuha ang kanyang halberd. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang sunset bow dahil napakalapit niya kay Jinxing. Tumitaw ang mga snowflake habang naglaho si Mengqing at isang piercingly cold energy ang sumalakay sa kalawakan.
Kasabay nito, inilabas ni Yuan Fei ang sarili niyang nakakatakot na enerhiya. Kumunat ang noo ni Jinxing, alam niyang may problema siya ngayon. Alis na ako, sabi ni Jinxing. Tumalikod siya, bumangon sa ere at nagsimulang tumakbo palayo. Tumiti si Lin Feng sa malamig na paraan, tiyak na papatayin niya siya. Sil, sabi ni Meng Qing. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng banal, celestial na chi ang katawan ni Jinxing. Tumitaw si Meng Qing sa kanyang harapan at tinatakan ng yelo ang espasyo sa paligid niya. Boom boom. Gusto ni Jinxing na basagin ang yelo, ngunit ang layer ng yelo ay masyadong makapal. Nagsimula na ring mag-freeze ang kanyang katawan. Kuya, ate, tumabi ka. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Ang kanyang kahoy na stick ay nahulog mula sa langit na nag-iwan ng itim na trail sa likod nito habang ito ay gumagalaw patungo kay Jinxing. Makajos na uwak flames. Galit na sigaw ni Jinxing. Lumitaw ang gintong apoy nang siya ay naging Diyos ng uwak, naliligo sa apoy. Ang kanyang apoy ay sapat na upang matuno ang yelo. Gayunpaman, ang dambuhalang kahoy na patpat ay tumama sa kanya at nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Sinabi ko sa iyo na huwag ibuli ang kapatid kong si Jinxing. Sa Fortune City, walang mag-aalaga sa iyong kamatayan. Kumain tayo ng inihaw na uwak para sa hapunan. Roar. Umungo si Yuan Fei at lumitaw ang isang dambuhalang unggoy mula sa kanyang likuran. Ang unggoy ay may hawak na kahoy na patpat na 100 metro ang haba. Mamatay. Galit na sigaw ni Jinxing. Bumaka sa langit ang gininto ang enerhiya at apoy nang malapit nang lumitaw ang isang tunay na gintong uwak. Gusto niyang harangin ang kahoy na patpat, ngunit lumuhad ang gintong uwak at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kasabay nito, muling lumapit si Meng Qing kaya walang oras si Jinxing para mag-react. Naglabas siya ng yelo at kinansela ang apoy ni Jinxing. Ikaw ang humiling nito, sabi ni Lin Feng. Tumalon siya pasulong gamit ang kanyang halberd na ngayon ay naglalaman ng demonyo, apoy at mapanglo na lakas. Hinampes niya ng kanyang halberd ang ulo ni Jinxing. May nagpatigil sa halberd nang bumagsak ito sa ulo ni Jinxing. Gayunpaman, muling umatake sina Yuan Fei at Meng Qing at kasabay nito, ang halberd ni Lin Feng ay tumusok sa bungo ni Jinxing. Siguradong papatayin nila siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1155, Paglalakbay at Pagtatrabaho. Galit na galit si Jinxing, hindi siya makapaniwala na mamamatay siya sa Fortune City. Akala niya ay magbabago ang kanyang buhay pagkatapos ng Fortune City. Isa siya sa mga hindi kapanipaniwalang henyo na naruroon sa kaganapan. Higit pa rito, namamatay lamang siya dahil nainggit siya sa mga buto ng kapalaran ng isang cultivator sa ikalimang layer ng Tianqi. Umungo si Jinxing, ito ang huling dagandong bago mamatay. Ang kanyang apoy ay umabot sa langit gayon din ang kanyang gininto ang lakas. Lin Feng, bumalik ka, malakas na sigaw ni Yuan Fei. Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pagpapakawalan ng nalulungkot na chi sa utak ni Jinxing. Alam ni Jinxing na siya ay namamatay. Kinuha ni Lin Feng ang kanyang halberd mula sa bungo ni Jinxing at bumalik. Ang mga dumadagandong na tunog at nakakasilaw na mga ilaw ay pinahirapan si Lin Feng, kaya umubo siya ng dugo at itinulak siya pababa sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos, tumigil sa paghinga si Jinxing. Halos hindi makahinga si Lin Feng habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang bibig. Nakakagulat na inatake ni Jinxing si Lin Feng habang siya ay namamatay. Gayunpaman, lumitaw ang ika-6 na buto ng kapalaran sa ikatlong mata ni Lin Feng, ngayon ay mayroon na siyang 600,000 buto ng kapalaran. Hindi pa rin nasisiyahan si Lin Feng, hindi pa rin iyon sapat. Tara na ulit, kung may magtangkang umatake sa iyo, papatayin din namin sila. Agresibong sabi ni Yuan Fei. Nakakagulat, pinilit ni Jinxing si Lin Feng na mag-teleport sa kanya. Sige, kung patuloy na pipilitin ng mga tao si Lin Feng na mag-teleport sa kanila, ipagpapatuloy nila ang pagpatay sa kanila. Malamang na maraming kayamanan ang lalaking iyon. Kahit na hindi mo kailangan ng mga ito, maaari mong ipagpalit ang mga ito sa mga buto ng tadhana. Nakakita si Lin Feng ng singsing na hindi nabasag sa katawan ni Jinxing. Hindi niya ito ibinigay kay Yuan Fei, hindi dahil sa siya ay sakam, ngunit dahil si Yuan Fei ay apo ng emperador, kaya siya ay mayaman. Maaaring makuha ni Yuan Fei ang anumang gusto niya, kabilang ang walang katulad na mga banal na armas. Gayunpaman, tila ayaw ng Great Ape Emperor na umasa si Yuan Fei sa mga banal na sandata. Sa makatuwid, naisip ni Lin Feng na dahil bukod sa itim na kahoy na patpat, hindi pa niya nakita si Yuan Fei na gumamit ng anumang banal na sandata. Ngunit sa anumang kaso, ang ordinaryong stick na iyon ay talagang isang nakakatakot na sandata. Si Jinxing ay mula sa katimugang bahagi ng lalawigan ng Bahwang at sikat na sikat. Ayon sa mga alamat, minana niya ang dugo ng Golden Crow, isang supernatural na may 3 paa, gintong ibon na nabubuhay sa kalangitan. Bukod sa hindi kapanipaniwalang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Tianqi, walang makakatalo sa kanya. Sa pagkakataong ito, sabay naming pinatay siya, ngunit hiniling niya iyon. Sabi ni Yuan Fei kay Lin Feng. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad, baka mas maraming tao ang susubok na salakayin si Lin Feng. Kung gayon, sino ang mga hindi kapanipaniwalang cultivator dito? Tanong ni Lin Feng kay Yuan Fei. Wala siyang masyadong alam tungkol sa lalawigan ng Bahwang. Malamang makikilala niya ang mga taong iyon sa Fortune City, ngunit alam niyang isa si Yuan Fei sa kanila.
Si Lin Fang ngayon ay may ibang opinyon tungkol sa lalawigan ng Bangwang, hindi siya naniniwalang ganoon kalaki ito. Pagdating pa lang niya, nakilala niya si Yang Zilan na itinuturing na isang henyo, pagkatapos ay nakilala niya si Zuan Yuan na itinuturing ding henyo. Pagkatapos, nakilala niya si Yuan Fei na isang tunay na henyo. Noong nakaraan, hinahangaan ni Lin Fang kahit na ang mga ordinaryong Zun cultivator, ngunit ngayon, hindi na niya iyon iniisip. Ang mga ordinaryong cultivator sa mababang antas ng Zun ay madaling matatalo ng mga taong tulad ni Jinxing. Ang mga taong hinahangaan ni Lin Fang ay mga taong gusto rin niyang malampasan. Ang kaganapan sa Fortune City ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para kay Lin Fang. Hindi na kailangan magsalita tungkol sa kanila sa ngayon. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay napakalaki. Ang mga malalakas na cultivator ay hindi nangangahulugang ang mga nagmana ng isang malakas na dugo, marahil ay naiintindihan mo kung ano ang tinutukoy ko. Para sa mga henyo na gustong maging malakas, ang pagiging isang Imperial Cultivation Disciple ay nangangahulugan ng mas malawak na pagkakataon, mas mahusay na cultivation tools, at mas maraming kaibigan sa parehong antas. Pagkatapos, kapag binigyan sila ng kahalagahan ng mga emperador, tatanggap sila ng higit pang mga pagkakataon. Sa makatuwid, ang pinakanamumukod tanging mga batang cultivator ng lalawigan ng Bangwang ay ang mga nakatanggap ng mga direktang turo ng mga emperador. Sa pagkakataong ito, sa Fortune City, makikilala mo sila. Sabi ni Yuan Fei na nagsasalita at naglalakad. Hindi ako makapaghintay na makita sila. Isip ni Lin Fang. Ngunit ayon kay Yuan Fei, ang mga taong tulad niya at ang Thunderbird ay hindi ang pinakanamumukuntanging cultivator ng Bangwang, o hindi bababa sa iyo ng naisip niyang ibig niyang sabihin. Siguro malakas na sila ngayon, pero hindi naman magiging ganoon in the future. Kamakailan, maraming hindi kapani-paniwalang cultivator ang lumitaw sa lalawigan ng Bangwang. Bukod dito, nagsisimula na ring bumangon ng ilang nakababatang tao, tulad mo. Ito ay isang palaging karera, kaya masyadong maaga upang malaman kung sino ang pinakamahusay. Panahon lang ang makapagsasabi sa atin ng mga bagay na iyon. Kung talagang gusto mong malaman, maging isang emperador at talunin ang mga taong iyon. Sabi ni Yuan Fei. Tumanggo si Lin Fang. Nagmula si Lin Fang sa maliit na bansa ng Zuyu, sa maliit na rehiyon ng Zuyu. Mas naiintindihan niya ang mga bagay na iyon kaysa sa karamihan. Sa lalawigan ng Bangwang, hindi siya itinuturing na isang malakas na cultivator, ngunit sa rehiyon ng Zuyu siya ay isa sa pinakamalakas. Sa iba't ibang lugar, iba't iba ang pananaw at pananaw ng mga tao. Si Lin Fang ay nasa tamang landas, kaya kung gusto niyang maging isang emperador, sa huli ay makakalaban niya ang mga taong iyon sa madaling panahon. Hindi nagtagal ay nakarating na naman silang tatlo sa shrine. Sa pagkakataong ito, hindi kaagad pinaalis ng matanda si Lin Fang, na nangangahulugang walang humiling na ay teleport si Lin Fang. Parang walang nagtanong sa akin this time. Sabi ni Lin Fang na nagkibit balikat at nakangiti. Tumingin siya sa matanda at sinabing, kailangan kong magkaroon ng isang napakalakas na chi, kailangan kong magmukhang may lakas ako sa tuktok ng layer ng Tian Chi. Ha? Narinig ni Yuan Fei si Lin Fang at agad na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Gaano katuso ang lalaking ito? Tumanggo ang matanda, nakipagkamay at biglang, ang chi ni Lin Fang ay nasa tuktok ng layer ng Tian Chi. Kahit na ito ay pekeng, walang makakaalam. Nagbayad si Lin Fang ng 1,000 hiyas para doon. Lin Fang, alis na ako. Sabi ni Yuan Fei na umalis. Tumanggo si Lin Fang. Humingi ng tulong si Lin Fang kay Yuan Fei dahil may mga taong gustong pumatay sa kanya. Gayunpaman, walang oras si Yuan Fei para alagaan silang dalawa. Tinulungan niya siya, kaya ngayon ay maaaring protektahan ni Meng Qing at Lin Fang ang kanilang mga sarili ng magkasama. Kailangan din ni Yuan Fei ang mga buto ng kapalaran. Ang matandang lalaki ay nag-teleport kay Yuan Fei sa isang lugar na maraming tao. Hiniling din ni Lin Fang sa matanda na i-teleport sila ni Meng Qing sa isang lugar kung saan maraming tao, ngunit hindi sa parehong lugar kung saan si Yuan Fei. Sa ganoong paraan, ang tatlo sa kanila ay makakakuha ng higit pang mga buto ng kapalaran. Tumitaw sina Lin Fang at Meng Qing sa ibang lugar at ang TNG sword ni Lin Fang ay agad na umangat sa langit. Pagkatapos ay tumalon sina Lin Fang at Meng Qing dito. Tumitaw ang nakakasilaw na gintong mga ilaw nang ilabas ni Lin Fang ang kanyang pana, ang chi mula sa tuktok ng layer ng TNG ay dumaloy sa kanyang katawan. Terena, binago ni Lin Fang ang kanyang mukha at ang kanyang TNG sword ay bumangon sa hangin, sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa itaas ng isang taong may ilang libong buto ng kapalaran. Galit na sumigaw si Lin Fang. Bigyan mo ako ng mga buto ng iyong kapalaran o papatayin kita. Naramdaman ng taong iyon ang chi ni Lin Fang at nakita ang kanyang busog. Mukha siyang natakot at sumunod. Wala siyang choice kundi ibigay ang kanyang kapalaran kung gusto niyang mabuhay. Kinuha ni Lin Fang ang mga buto ng kapalaran at umalis. Hindi siya tumigil habang patuloy niyang ginagawa iyon sa marami pang tao. Isang cultivator sa tuktok ng layer ng Tian Chi na may hawak na nakakatakot na busog, nakasakay sa isang banal na sandata, at isang batang babae na may celestial chi. Ang mga tao ay may pagpipilian ngunit ibigay ang kanilang mga buto ng kapalaran. Maraming tao ang nasaraan ng loob. Nakita na ng ilang tao ang busog ni Lin Fang noon, ngunit ngayon ay hindi na ang parehong tao na nagkaroon nito. Sa lakas sa tuktok ng layer ng Tian Chi, malamang na ninakaw niya ito at ngayon ay ninanakaw niya ang kanilang mga buto. Napakalupit.
Nakapasok na siya sa tuktok ng layer ng Tianqi, kaya bakit kailangan niyang magnakaw din ng mga banal na sandata? Ang lalong ikinagalit ng mga tao ay nagsusurf siya gamit ang isang espada na isa ring banal na sandata. Ang spoiled brat.